Shoutout palagi, Boss Benji. At nanalo ng coin to si J Black. Pinili niyo mauna. Pistolero, tig-2 minuto dapat. Pakinggan natin, unang banat, Ahon 14 Day 1. Pistolero. Y'all ready? Yeah. Everybody say sheesh! Sheesh! Nakanaks! Di na long hair si Tropa. Kamusta, Doris Bigonya? Ano feeling mo? Dikdikan to? Salpukan ng bara? Isa buhay champ isa buhay chamba! Putang ina. Nung nanalo ng flip-top, binigyan ng reward ni Mayor, 30K. Kasi sa Sapu-Lapu, siya daw ang pride. Sa buong city, pinag-motorcade. Tapos siya din yung pinag-drive. Nagpasalamat pa talaga kay Mayor, tuwan-tuwa siya daw yung bida. Sabi niya, laking bagay nito, Mayor, salamat po sa gasolina. Inang-ina mo ka. Kung makapagyabang ka na champion ka, kala mo may performance ka na epic. Siya daw ang patunay na kahit sino pwede magkampiyon. Kapag pandemic, tangina mo pandemic champion. Yung mga magagaling nun, takot magkaubo. Kaya yung pagkapanalo, napakadali mong nakamit. Ibig sabihin, ikaw yung pinakamagaling nung maraming may sakit. Anong feeling? Na ikaw yung 2021 champ, tapos labang lip cram at M-site yung tumatak na laban. Anong feeling na tinalo mo si Goryo sa isang close fight, pero first round niya yung pinag-usapan? Anong feeling na after kanyang pahirapan, tinalo ko si Goryo gamit round 1? Ganong kakahina. Kinailangan mo pa magshabu at addict bars para yung palakpakan mata mo. Kaya mo nasilat si Goryo na una siyang malobat kaysa sa'yo. Hindi ka nanalo dahil malakas ka, sadyang pahina kanyang takbo at talagang pupurol yung talas pag binangga mo sa bato. Tangina. Ginagawa niya daw yan para sa mama niya. Ang bait sa magulang nakatuon. Ginang Alyaso yung anak niyo nagsasyabu, para sa'yo yun. Congrats! Siya daw si Travis Barker, kontrolado niya yung palo. Ang lupit din kung iisipin. Siya'y responsableng nagsasyabu. Yan yung gusto niyang sabihin. Hindi ito uubra sa akin, mapa-freestyle man o written. Kung kontrolado mo yung palo, ako nagdidikta ng rhythm. Tangina mo, pag bumabattle ka nga, yung mata mo, panay ganito. Kontrolado yung palo. Kontrolin mo muna yung mata mo. Okay nang ina mo ka. Mata mo pumipitik, ganyan, no? Pansin niyo ba? Pagkatapos bumara, may 2 pitik. Tignan niyo! That's true. Kami 4-bar setup lang. Siya 4 plus 2. Tangina mo, bigla-bigla ka nagsisignal light, hayop ka. Kahit steady lang at nakain to. Tangina mo, J-Black, pa-check up ka na. Baka sira na wiring mo. Yung kanan nag-iisip, yung kaliwa panay pikit. Ayaw mo pa rin tigilan, literal na yung side effect. Yun ang ina, sige, batak lang ng batak. Mapapati din yan pag naglaon. Kung gising na gising ka pa, mamaya hindi ka nababangon. Dahil wala akong pinagkaiba sa hinihitit mong lason. Yung akala mong kontrolado mo, unti-unti kang nilalamon. Ina, pinagsigawan kanyang bisyo para sa palakpakan nyo. Kaso huli na ang lahat bago mo natanto. 100K remake to the Lord. Puta angas o. Huwag ka magtara, may pistol. Gago, bye basto. Kaya round mo na. Di uubra sa akin yung mga bara mong pilit. At bibigyan ko kayo ng tip para di kayo tuluyang mainip. Kung di nyo trip si J Black, huwag niyong pilitin makinig. Bilangin na lang natin kung ilang ulit siya pipikit. Unang banat, pakinggan natin. Sir. Sir, nahihirapan na ako. Anong feeling? Feeling ko malolobat na ako. Tangina. O sige na, ikaw na nga magaling. Ikaw na panalo. Kailangan ko din ito ngayong Pasko, tol. Hayaan mo na ako magtrabaho. Round 1 game? Yeah. Congratulations sa'yo, Pis. Kasi narating mo'y malayo-layo na rin talaga. Dating nag-freestyle lang sa streets, at may speaker pang dala-dala.
Nakilala ka dahil kay Smagla. Sheesh! Pasalamat ka sa kanya. Pero sa'yo ngayon marami ng inis. Puntahan ba naman sa sementeryo yung hari at mag-rap sa puntod niya? Kahit i-rebat, di madedenay. Milyon na nakakita ng iyong katangahan. Pero ayos lang yan. Yung takoyaki mismo, kainin mo na lang. Malilimutan mo yung nakaraan mo. Problema na pinagdaanan din na kailangan lampasan. J Black versus J Flag. Wala talagang tatalo sa nag-iisang OG Enigma sa paggawa ng match-up. Unpredictable. Di nakabase sa comments na talaga namang para sa hip-hop. At isa yon sa rason kung bakit hanggang ngayon namamayagpag pa rin ang flip-top. Sumali ka raw sa PSP O doon na lang kayo para maging malinis naman ang mga laro sa liga na to. Huwag ka na dito maglaro Last game niya na to O pag bumalik ka pa raw dito, babarilin ka ni Enigma. Babarilin? Pistol? Sa pistol, yun ang PSP. Seryoso. Bakit mo ako gustong-gusto kalabanin? Handang-handa na ba yung game plan mo sa round 3 na ako ay wasakin? Ganyan siya, di ba? Kung ano-anong masasakit na salita, sasabihin. Sige nga, ganyan estilo, try natin gamitin. Natakot sa akin mga champion nyo! Wow. Di ba tumanggi ako sa'yo ng maayos? Di ba? Di ba? O ba't di mo maamin? Alam nga naman sabihin ko pa sa'yo na may postpartum pa si Mrs. Di pa talaga maganda lagay namin. Di ba? O kahit sabihin ko pa sa'yo, baliwala rin, di ba? Tas sa'yo, yung tumanggi ng maayos, natakot pala. Abay, gago! Nasobraan kayo kaka real motherfucking MC. Nalimutan nyo na maging tunay na tao. Di ako patok. Di ako malakas. Walang stilong tumatak. Di ganun ka-teknikal, di ganun ka nakakatawa, pero salamat pa rin sa palakpak. Responsibilidad sa liga. Responsibilidad sa pamilya. Tumatanggi lang ako kay Enigma pag may mabigat na problema. Nung pandemya, heavyweights, takot na magpakita. Ako, swab test from Cebu to Manila. Inisip ko ba yung kaligtasan at kalusugan ko? Hindi na. Yung TF ko, worth it ba para pumunta? Hindi pa. Pero nang nagbunga na, kala nyo talaga, sumamba lang ako sa gera. Ibahin nyo ako sa mga champion nyo, punyeta, na kailangan pa ng malaki na kwarta para lang ulit magpakita. Kaya mahiya-hiya ka naman kung ididis mo lang yan ngayon. Sige lamang na kayo sa akin sa utakan, pero di nyo matatawaran ng puso ng kampyon. Hindi ako takot marinig sa isang loser na kagaya mo ang mga kahinaan ko na matagal ko nang tanggap. Basta sa mga hain ko walang nag-aambag at di ako mapagpanggap. Isang beses sa isang taon lang kung makaganap. Nung isa buhay lang naging babad. Bisaya nga bisag di magkadimao ang gusto isulti sa Tagalog. Pero mintigiyapon mo palang. Ngayon, Mr. Character Assassinator, sagutin mo ko dito sa harap. Di pa napakatagal mo na sa gantong laro minsan hindi ka nag-stop. Napakalayo ng ating experience gap. Wordplay, multi-gestures, delivery, may nilamang kabakap. Nasa 27 battle mo sa flip-top, ang mag-breakdown lang ng estilo, ang pinaka-improvement ng yung rap, Bagay na kahit si Hip Hop Heads TV nagagawa. Pag naka-zone na sa round 3, kala nyo talaga nagwawala. Pero pag na-point out yung weakness, pansinin nyo yung muka. 3GS ka nga. Lakas mga star, pero pag nagantihan, kung umiyak ang lala. May mga achievements din ako. Pero walang panama yun ikukumpara sa kanya. Pero hinahamon niya pa rin ako. Kasi deep inside, hindi ka talaga masaya. Kaya anong kontento, imbento, wag mo nga akong gawing tanga. Nagpaparamdam ka sa lahat ng kampyon kasi gusto mo rin maramdaman kanila. Hindi ramdam yung akin. Alam ko yung gago. Ang masakit sa'yo, hindi rin. Kahit nag-champion ka, saksi ang mga tao. Kaya sige, galingan mo lang sa pag-iimbento. Pamukha mo gano'n to kawak. At huwag kang pumalpak sa napili mong atak. Please, bigyan mo ako ng katotohanan na hindi ko patanggap.
ng hindi mo matanggap o pagkatapos nito uuwi kang patay. Tinawag niya akong J-Plug kasi pagkatapos nito, bandera ng Tondo yung magwawagayway, tangina mo. Tinangina. Pare, hindi ubra sa akin yung banat mong may tililing. Breakdown lang daw yung kaya kong gawin. Marahil totoo, hindi naman sa pagmamayabang. Pero dahil sa pagbe-breakdown ko, maraming MC'ng gumaling dyan, tangina mo. Tinangina, pinag-rhyme niya yung chainsaw man, sa dedo man, sa demonyo man. Puta ang galing. Kahit masagwa na pakinggan, pinagpilitan niya pa rin. Man to man, parang nag-threesome na bading. Okay lang ina mo yung laban yun ni Lil Strokes. Hindi ko malilimot yung sinabi mo doon. Sabi niyo, shoutout talaga kay Lil Strokes. Matagal ko ng tropa yan. Malaki talaga yung titi niya. Totoo talaga yun. Putang ina pare, that's what. Pagkatapos mong ikak-black, pinuri mo yung black cock. So, ibig sabihin, legit. Nasinlaki yun ng titi ng kabayo. Ikaw pa mismo ang source. O ngayon, alam na namin kung ba't yung clothing mo, dark horse. Sabi niya kay Rage, utak mo maluwang parang brief ni Crazy Mix. Ikaw ba'y sure doon? Putang ina mo ako, sure ako hindi yun maluwag pag si Crazy Mix may suot nun. Ibig sabihin, ini-imagine mo, suot mo, brief niya. Tangin to, puro katarantaduan. Di mo sinabi, gusto mo pala ng duyan. Pati ba naman brief ni Crazy Mix, tol? Lakas ng trip mo, papi. Bagay daw kasi sa Dark Horse kasi tatak ng brief niya, Jackie. Oh, di niya nasakyan. Buhay niya daw, bukas na libro. Kasi titulong pamagat ang unang nakikita. Ayos Buhay mo, bukas na libro, titulong pamagat unang nakikita. Paano ka ba magbasang hayop ka? Ano yung libro ng buhay mo? Yung title nasa page 152? Kung saan napupunta? Tanginang buhay di ko pa binabasa, magulo na. Kinangina. Mukhang manhid na sa insulto, sagad pagkabanuto. Humawak na ng libro, puta, hindi pa rin natuto. Samantalang ako, for 3 straight years na natiling matibay ang tayo ko. Malupit pa rin ang tindig kahit walang librong isinaulo. Tangina, nagkagawa ka pa ng libro? Di mo nga maayos yung name tag mo? J Black with QUE. Dapat J Black Q. Kinangina mo 2023 na, Jeje mong kapatid. Angas ng pahangalan mo, hanip. Favorite niyang merienda, bananak. Favorite niyang ulam, barbek. Yan si J Black, ang battle rapper na nakakatamad panoorin. Siya naman si J Black 999 pagkasama yung mga kageng-geng niya na close friends. Pero sa FB, siya ay devil. Puta pare, dope din. Pangalan niya, J Black 666. Oh man. 666, oh man. Ulul, wala ka pa rin bilang kahit makailang palit pa yan. Gago di ka top contender, pampapawis ka lang. Isa buhay ran mo, kulang pa sa views ng finals ko, awit naman. Dami ng pangalang pinakilala, wala pa rin pagkakakilanlan. Bago mo sana piniling humarang sa aking daan, inaral mo muna kung paano makiramdam. Di na para sabayan ka pa sa balikatan dahil di mo deserve yung title, akin na yan. Yeah! Puro failed lines! Until round 3, mag-i-stick ka ba doon? Alam mo ba, sinadya kong maliin lahat ng yon para may mga punchlines ka ngayon. Oh, pansin nyo na ba? Matapos yung round 1 ko, nawalan siya ng kalma. Dinadamihan na yung rebat kahit hindi na maganda. Yung delivery niyang dalang-dala, unti-unting pasigaw na. Pasigaw na! Madali ka lang basagin, tanga! Kung umubra ka sa mga kalaban mong magaling lang magsulat, ibahin mo ako na magaling magbasa! Let's go! Let's go! Kasi alam
Alam ko kung bakit siya ganito. Dating matabang binuli, ngayon gumaganti to. Alam niyo na kung saan to galing. At alam niyo kung ba't to nabuo. Ikaw ay bunga ng marahas na komunidad ng Tondo. Ikaw yung matabang umiiyak pag inarbor yung hindi mo pa nakakagat na pork chop. Ikaw yung matabang sinasapak lang ng payatot dun sa com shop. Tinawanan ng childhood crush nung pinakita yung edits niyang sinliit lang ng thumbtacks. At higit sa lahat, hindi ikaw ang kumakain sa mga pabaon ni Mama sa Mickey Mouse mo na lunchbox. Pwede mong i-deny na wala kang lunchbox. Pero ang katotohanan, makikita yan sa face. Na ikaw yung matabang may mga colorful pencil sa pencil case. Pero may nakilala na siyang mga rappers. Siya na ang bully. Natutunan niya ang ways. Sumumpang maging villain one of these days at umabot siya sa flip top. Kung saan ito ang pinaka-effective na place, pistol here. Love ka ng mama mo? Masarap magluto ang mama mo? Pero alam kong may hinanakit ka rin na sa tuwing sinasandok mo ang pang-apat mo na plato ng kanin nang sama niya makatingin. Siguro ngayon okay na, pero dati mahirap din sila. Mahal ka ng mama mo, pero mas mahal yung bigas, matuto ka naman daw magtira. Love ka ng mama mo, pero di mo love mama mo pare. Nakita mo ba siyang maglaba dati? Na grabe kung makabrush na napakaitim na kwelyo ng iyong uniforme. Artista na daw to parang rape lang, pilit pagkakapasok. Di marami ka ng pera ngayon, bili ka bagong batok. Ano naman kung may skincare si Goryo? Masama na pala na ang balat alagaan, pinagtawanan mo pa ng harap-harapan, ang mga tigyawat mo nga sa likod, hindi mo maagapan. Alam naman natin, pag may mga tigyawat sa likod, napakarami niyang toxins, napakarumi ng katawan. Iba't umaas pang malinis ang hayop na yan. Inasar mo pang mabahaw si Marshall, ikaw rin naman. Napakayabang nito ni Gago, porkit ang daming gigs na bago. Tinitimbang ka muna bago, ilagay sa cargo ng eroplano. Nalalaman ng Pilipinas pag sa ibang lugar to dumadayo, nadedetect ng Richter scale pag may lakad to si Carlo. Kaya bad trip sa'yo si Cardo. May napansin nga ako na scene. Nung tinutok na sa gang nyo, magkahati kayo ni Crazy Mick sa buong screen. Tabang Quiapo! Tabang Quiapo! Tabang Quiapo! Tabang Quiapo! Tabang Quiapo! Yung katabaan mo, Litaw Chong. Nung narinig ko nga yung Baby Giant, akala ko ikaw yun. Pero mayaman na to ngayon. From kangkong to kampiyon. Kaya feeling lodi na. Kaso mas naging corny pa. At naging shit yung lohi ka. Feeling boss si Baby Josh, naging Josh, mohi ka. Punong-puno ng insecurities. Pinagyabang niya pa kay Akata na hindi raw siya magbibigti. Kasi nasa kanya na lahat habang si Nico humihikbi. Kontento ka sa buhay, tas yung edits mo, ganito lang kaikli. Kung kontento ka sa buhay, pues yung misis mo hindi. Kalma. Hindi ko dinadama yung misis mo. Kalma ka lang, pre. Naaawa nga ako Niloloko mo kasi. Sinasabihan mo, wala, di pa yan matigas. Wala, di pa yan matigas. Putang ina, huwag mo nang isipin na importante may pambili tayong bigas. Punong-puno ng insecurities. Kaya kinondisyon niya na sa liga na to, di daw sikat ang mga gwapo. Abra, Apex, Smartglass, Nikki, Zaito, gago! Wala nang creativity, bitaw mo, tol. Lahat bunga na lang ng inggit. Nakikita mo anong meron sa amin pag nagmamasid. Nakikita mo naman anong wala sa'yo pag nakapikit. Kaya tama. Yeah. Inggit!
Kaya tamang lait na lang ng mga bagay na wala sa kanya para makahigit. Kahit sa loob-loob niya, gusto niyang mapa sa kanya lahat ng anggulo kong binanggit. Kasi nanlilimos ka na lang ng atensyon. At yun ang katotohanan na hubo. Pinapapangit yung magandang imahe. Baka sakaling may mauto. Kaya madalas kang tumingin sa mga tropa sa likod pag may magandang linyang nabuo. Kaya madalas kang gumaganto pag nadadala ka ng pugso. Kahit putang ina mo, mukha ka ng spoiled na bunso. Ha. Ganito si J Black, pagkalmado lang. Astig talaga. Kaya pala din ito mabasag-basag, plastic pala. Pakinggan niyo maigi ha. Round 1, inamin niyang ginaya niya ako. Baka masyado kayong naliligaw. At props, nalakasan ako sa mga estilo mo't bitaw. Pero lumakas ka lang kasi naging ako ikaw. Men, sinasapak daw ako sa comp shop. Paano mangyayari yun? Sasapakin ako sa comp shop, kami may-ari nun. Pangilan to, piling pogi. Lunchbox ko daw Mickey Mouse. Gago, kiro-kiropi. Pwede ba manakit? Pwede manakit? Okay. Tama yun. Hihingi muna ako ng consent. So, pag-usapan naman natin yung asawa mong ginagawa mong content. Pag-usapan natin yung asawa mong ginagawa mong content. Game? Tangina, para sa views at likes, yung asawa niya, binabastos niya ng ganun-ganun lang. Nung nag-trending yung nililimas-limas niya yung puwet, agad pa yung nasundan. Kahit aware kang pinanood ka lang dahil sa puwet mong pinaglalaruan, mahiya ka naman, J Black, asawa mo yan. Real shit, pare. Real shit, pare. Real shit, pare. Alam niyo kasi kung ano yung nakakatawa? Para sa like at views, handa niyang gawing content pati puwet ng asawa niya. Kinangina, lahat daw ng kikitain ng video, mapupunta naman daw sa anak. Walang labis, walang bawas. Eh bakit hindi mo pa piniga yung suso para mas marami kang panggatas? Tangina mo! Alam niyo ba kung bakit ito naging ganyan kadesperado? Hindi niya kasi na-enjoy yung perks ng kampyonato. Unang laban kay M-Site, buong-buo kanyang kinain. Wala kang nagawa sa Martial nung bigla kanyang harangin. Kay Harlem, sigaw niya, rare-ri-rolo kasi kalaban niya si Harlem. Ang dami ng R na sayang lang yung oras namin. I get that. Papa ka na. May bagay na bumago sa iyong nakagawian. Di madali maging magulang, di maitatanggihan. Pero isn't it ironic na tumatanggap ka ng laban para makapag-provide that siya ay mabigyan? Pero kada hindi ka magpapakita ng laban, siya din yung ginagawa mong dahilan. Tama, di ba? Sa buong battle rap career niya, hindi ba strange na isa lang yung pinaka-decent niyang performance versus range pa? Tinira-tira yung tropa, lumabas yung pagka-plastic labo. Yung kaibigan ni Real Talk, nilabas lahat ng baho. Kung pinakain mo siya ng alikabok, that means matagal na yung nakatago. Diba? Si Range, isa sa mga big names ng Cebu at siya yung hype man. Di ko alam kung alam nyo na yun. At naglakas loob ka lang kumalas sa grupo niya pagkatapos maging kampyon. Dati pag si Range nadadown, inaangat ko, o talaga bang ganon? O sadyang sa oras na bumagsak man siya, alam mong kasama ka dun. Ikaw ang number 1 defender niya sa haters at trolls. Kapag may kaaway, lagi kang handang gumera sa front. You always acting like you care, sumasalo ng insult kasi nagbe-benefit ka sa pagiging involved. Fuck you! Tangina. Ngayong di nag-benefit sa pagiging champion sa poder ni Range, balik na. Pero hindi na mababalik yung masasakit na salita. Kung nagawa mong mag-survive sa gubat, di na yan nakakabigla. Kasi hanggat may makakapitan ay buhay ang linta. Grabe na nito. Drama. Iyak ako.
Hey! Basta lang daw yung decent ko na performance. Sabi nito. Huwag kang mag-alala. Dalawa na pagtapos nito. Round 3 na! Ihanda na ang heart. Kasi papunta na tayo sa exciting part. Paano nga ba gawin ang estilo ni Pistolero? Line marking, crowd manipulation, stating the obvious, exaggeration, at angles na alam niyang mag-a-agree ang majority ng crowd. Witty jokes at rebuttals niyang nakaka-proud equals pistol here. Pumutok pangalan mo kay Emar. Renown mo yung complex wording. Si Batas, Zenlock Goryeo, pinagmukha mo na bonjing. Ha! Galit na galit sa complicated elements. Pues, wala kaming pake sa yung sentiments. Hindi kami ang mag-a-adjust para mag-gets mo aming reference. Kasi 85% sa mga yan, kilala ko sino si Madara. Tama? See the difference? At yung ibang 5% nangingirot na ligaments. Malungkot naman childhood ng other 5% at yung natitirang 5%, malamang sa bag may efficacent. Diba? Kaya galit sa anime ni Goryeo. Kasi di niya gets. Yung mga kagrupo niyang nagko-cosplay at nag-anime reference, sa trabaho ka kasi si nanay, pinag-iigib ng walang hinto. At pag sumilip ka sa TV ng kapitbahay, pinagsasarahan ka ng pinto. Di ko sinasabing mali ang tumulong sa magulang. Gusto ko lang na matutunan mo na kung hindi mo na-enjoy ang pagkabata, irresponsable mga magulang mo. Childhood ni Akata, kinumpara niya sa sarili niya. Eh wala naman kayong pinagkaiba, pareho lang kayong tanga. Iniwan siya ng nanay niya kasi trabaho ang inuna. Habang ikaw di mo na-enjoy yung pagkabata kasi pinagtrabaho ka na muna. Kaya ibahin mo kami sa'yo. Ikaw yung dapat na ma-conscious. Nag-breakdown ng estilo, hindi no? Tawag dyan, hocus-pocus. Alam na agad ng mga tao kung saan angulo siya nakafocus at anong naiambag mo na bago. Wala no, nagde-define ka lang kasi ng obvious. Malamang yung angulo niya, hayag na internet available. At kung ano lang yung mas naaalala ng tao, kaya mas lalong relatable. Kaya galit ka sa mga komplikado kasi nabanggit ka ng champion, 666, 999, range, ganyan ka ka-predictable! Oh, lumalayo na ba ako mga pare? O kailangan ko pa talagang gawin yung ginagawa niya para mag-gets ng marami? Game? Yeah! Sige, 3GS, pinaka-accessible na angulo. Pero disclaimer lang, lahat ng sasabihin ko hindi to totoo. Sir, pagtapos ng laban na to, ano kasunod? Shernan versus Sak Maestro. Siyempre, off-cam, tatawagin muna ni Sir yung mga hurado. Pansinin nyo mga gago. Kasi hindi pa to nagmimintis. Lahat ng hurado na tinawag, biglang may tatabi dyan na 3GS. Pag oras na ni Sak Maestro, pasimpleng bubulong yan ng hindi naman rekta. Parang nagamit na yun ah. Hindi totoo. Parang nagamit na yun ah. Basta ganun yung buod. Hanggang sa ma-distract yung mga judges at hindi na marinig yung linyang kasunod. Mga maliliit na bagay na pwedeng makaapekto sa napaka-importanting laro. Mga bagay na hindi ka pwedeng magkamali kasi magiging isa yang makasaysayang tagpo. Tapos sisirain lang nitong mga selfish na bobo. At yan ang sagot sa tanong ni Apex kasi Enigma, paano nyo naloko? Ano? Speaking of Apex, Pex, isa kang malaking hangal. Lumaki sa streets ng Valenzuela tapos iyakin pag may sugal? Nang dahil lang sa sugal, yung kredibilidad ng liga nagawa mong itaya. Nung nag-flop pagiging seaman, eto nagbigay sa'yo ng pamingwit at bangka. Sa 3GS ka galit, kaya Enigma ka magwawala. Sisirain mo yung liga na dahilan kung ba't hindi ka na namamakla. Ano idol? Battle tayo minsan. Panigurado. Ano
sigurado walang susugal sa akin nun. At wala akong mga tropang ganto na magkokontrol ng sitwasyon. Kung saan at kailan, ikaw na bahala magdesisyon. Di ba champion ka sa lahat ng liga? Hindi lang ikaw ang ganon. Ayos pa ba? Next angle. Next angle, game. Pagsusulatan ng 3GS. Hindi naman yan totoo. Kasi wala pang panalo si Lil Weng, ay sus. Bakit mo nga naman susulatan yung kagrupo mong hindi kayang magbigay ng views? M-Site, Shernan, Litcram, Kram, Pistol, Acer. Oh, kalma ka lang. Gusto ko lang nasabihin na pag pumupunta akong Manila, sila talaga yung mababait at namamansin sa amin. Hindi suplado tulad ng uprising. Kaya kupal ka, bro. Pabayaan mo silang maging maarte. Kasi depende na yan sa tatanggap. Pabayaan mo sila na dumiskarte kung anong gagamitin nilang sangkap. Sa kultura dapat balanse. At lahat tayo dito may ambag. At isa ka sa responsable kung ba't namamatay creativity sa battle rap. Kaya ka nananalo. Kaya ka magaling sa crowd control. Kasi naloloko mo mga tao. Kaya ka palaging nananalo kasi binobobo mo mga hurado. Wala kang pinagkaiba sa mga politikong abusado dahil kung matalino kayo, hindi niya kayo kontrolado. Kaya Mot, ha? Yung kinatatakutan mo na baboy, tapos ko lang i-marinate. Pare, wait, sa next battle ha, wag na puro hate. Alam ko lang naman bakit sa may mga sariling estilo galit ka, mate. Kasi ang tagal mo na dito, wala ka man lang na-establish na sarili na estilo na ikaw mismo nag-originate. Kaya para man lang sa mga matalinong nakagets, mission cleared. Nag-backfire estilo mo, tol. Pew, pew, pistol here. Pistolero vs. J Black. Mag-ayos sa pambeses kung nagustuhan niya yung laban na yun. Ang boto ng urado, 5-0. Mag-ayos para kay J Black.